Dito po sa mundo ng crypto, may mga predictions na parang imposible pero minsan may mga prediction na biglang nagiging malinaw kapag tiningnan mo ang galaw ng global finance. Kaya sa video na ito ay pag-usapan po natin ang isang mainit na pahayag mula kay ex-finance bull. Isa pong kilalang XRP educator na nagsasabing si XRP ay pwede pong umakyat hanggang $100 sa loob lamang ng 2 taon. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. $100. Hindi po hype ang basihan nito dahil ang sentro ng usapan ay ang malaking paglipat ng global markets papunta sa on-chain system. Kung totoo po ito, magiging life-changing ito para sa atin lalo na po sa mga long-term believers. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon, bakit nga ba sinasabing trillions are coming on-chain? Ayan, ayon po kay ex-finance bull, ang susunod na malaking wave ng tokenization ay hindi po dadaan sa hype chains. Sa halip, ang mga institution ay pipili po ng US enterprise grade blockchains at dito po pumapasok ang XRP Ledger or XRPL. Ang punto po niya ay simple lamang. Kailangan po ng global finance ng compliance, reliability at saka enterprise readiness. At sa XRPL ay may track record sa mga katangiang ito. Sabi nga niya, this will literally pump XRP within 2 years. Kapag trillions na assets ay nailagay po sa on-chain layer, ang liquidity ay lilikha ng matinding demand pressure. At dito po nagsisimula ang posibilidad ng triple-digit prices. Paano naman po pinatibay ng SEC chairman na mangyayari ito? Yan, nagkaroon po ng mas malakas na spark ng magsalita ang SEC chairman na si Ginoong Paul Atkins. Sabi niya, lahat po ng US markets ay magiging on-chain sa mga susunod na taon. Binigyang diin po ni Ginoong Atkins na mas maganda ang transparency sa pagmamay-ari at magiging instant settlement o T+0 kumpara sa dating T+1 system. Mas mababa rin ang risk dahil sa on-chain delivery versus payment. Para po sa mga XRP supporters, malinaw ang mensahe. Hindi na ito tanong kung mangyayari ba ang tokenization, kundi kailan po mangyayari. At kung ang US mismo ang papunta dito, lalakas lalo ang use case ng XRPL. Ngayon, bakit po ba sinabing new day para sa regulation? Yan, isa pong mahalagang punto ay ang sinabi ni Ginoong Atkins tungkol po sa dating ugali ng SEC na pumipigil sa innovation. Sabi niya, tapos na ang panahon na iyon. It's a new day now. We want to embrace this new technology. Napakalaking pagbabago po nito dahil ang regulatory clarity ang isa sa pinakamalaking hadlang kay XRP sa nakaraang mga taon. Kung ang mismong SEC chairman ay kumikilala sa halaga ng tokenization, magiging mas mabilis po ang galaw ng institutional adoption. At kung sino ang may enterprise grade ledger, siya ang magiging base layer ng bagong financial system. Ngayon, maaari bang maging sentro ang XRPL sa tokenized era? May mga naunang pag-aaral na nagsasabing malaking papel ang pwede pong gampanan ng XRPL sa tokenized world. Ayon po sa researcher na si Smoke, ang XRPL ay isa sa pinakapotensyal na platform sa market na maaari pong sumalo ng malaking bahagi ng tokenized asset.
Sa ngayon ay nasa $308.7 million ang tokenized value sa XRPL o halos 1.94% sa kabuuang market. Maliit po ito sa ngayon, pero kapag ang trillions na asset ay lumipat sa on-chain market, lalaki po ang pangangailangan sa settlement layer. Kung si XRPL ang magiging sentro, lalaki rin ang demand para kay XRP na siyang magsisilbing bridge asset. Ngayon ay totoo bang pwedeng umabot si XRP sa $100? Ayon po kay X Finance Bull, kaya raw umakyat ni XRP sa $100 sa loob ng 2 taon. Sa ngayon nasa $2.01 ang presyo nito at nangangailangan ng 4,900% na pag-akyat. Sa unang tingin, parang imposible. Pero kapag tinignan ang galaw ng institutional markets, malinaw po ang malaking epekto ng tokenization. May mga conservative outlook tulad po ng Telagon na nagsasabing 2050 pa aabot sa $106 si XRP at 2040 pa maaring maabot ang $71. Samantalang mas optimistic naman po ang Changelly na nagsasabing 2035 to 2040 ay posible ang $100 na range. Pero iba po ang pananaw ng mga independent analyst. Ano naman po ang ginawa o ginagawa ng mga ETF sa likod ng XRP demand? Yan, naniniwala po ang maraming mga analyst na mabilis po ang pwedeng maging pagtaas dahil sa XRP spot ETF. Sa ngayon, nagpapakita po ang mga ETF ng historic accumulation na hindi pa nakikita dati. Ang demand mula sa mga institution ay naglalagay ng malaking pressure sa supply dahil marami po sa kanila ang nagko-hold ng pangmatagalan. Kapag nag-align po ito sa tokenization wave, tataas ng sabay ang utility at saka liquidity. Dito po pumapasok ang dahilan kung bakit ang ibang analyst ay hindi po nagtataka kung bakit naniniwala si X Finance Bull na 2 taon ay sapat na para makita ang major breakout. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para po sa akin, ang pinakamalaking trigger ay hindi po isang event. Ito ay kombinasyon ng US on-chain shift, institutional ETF, global tokenization at bagong regulatory clarity. Kapag pinagsama mo ang mga elementong ito, lilikha ito ng environment kung saan hindi natatanungin kung kaya bang umakyat ni XRP, kundi gaano kabilis po siyang aakyat. Hindi ko sinasabing guaranteed ang $100 na presyo, pero malinaw na papasok tayo sa bagong yugto ng liquidity. Kung makuha ng XRPL ang malaking bahagi ng tokenized markets, maaari pong mangyari ang hindi inaasahan. At dito po nagiging exciting ang susunod na 2 taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.